Go sa ganap na alas 5 ng umaga dito lang. Ang dating landas ko, di alam kung saan patungo. Puso at isip ko'y litong-lito. Ngunit ikaw, Jesus, ang sa'kin nagbigay gabay. Inakay mo ako sa landas ng buhay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y laging laan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay ko sa'yo. Ang buhay ko ngayon, payapa at mayroong kulay. Pinatawad at binago mong kulay. Tanging ikaw, Jesus, ang aking pag-asang taglay. Sa pagsubok man, ikaw ang karamay. Ang puso ko'y gagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Ang puso ko'y nagagalak na magpuri sa ngalan mo. Ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Tunay ang dakila ka, O Diyos, sa buhay kong ito. Kaya't walang hanggang papuri ang alay. Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa awitin pong inyong napapakinggan ay muli pong sumasahimpapawid ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. At kayo po ay nakatune in dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. Sa pangalan po ng aming pastor, Pastor Randy Rosari, kami pong inyong lingkod, Brother Angelo, kasama si Brother Raymar at Brother Chari, na pansamantalan nyo pong makakasama sa umagang ito para sa paghahayag ng mga salita po ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Naway tayo po ay nasa mabuting kalagayan at maging sa mga nakatune in sa atin dito po sa himpilan ng 100.7 at maging sa naaabot ng frequency ng himpilang ito, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magsama-samang mag-aral ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Maging sa mga kakabukas pa lang po ng radio, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa lahat ng kapatiran ng United Pentecostal Church Bulan
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Naway kayo po ay nasa mabuting kalagayan mga kapatid. Pagbati din po sa tatlong congregation na pinangangasiwaan po ng ating pastor. Ang congregation ng Iquirino, Magsaysay, maging dito sa Santa Remedios congregation. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong samahan ng Diyos at patuloy tayong bigyan ng mabuting kalusugan mga kapatid. Saan man po tayo naroon, ano man po ang ating pinagkakaabalahan sa umagang ito, naway patuloy tayong bigyan ng biyaya ng atin pong Panginoon mga kapatid. Amen. At good morning din po sa ating mga FB viewers at sa ating mga radio listeners. Good morning po Sister April Santos na nakasubaybay sa atin ngayon sa FB Live. Maraming salamat po sa inyong panunood at pakikinig ng programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Sister Laura Gumban, dyan po sa lugar ng Barangay Lahong. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon, maging Saguan family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Sister Angelita Ligoro, good morning din po sa inyong lahat. Naway patuloy kayong samahan ng atin pong Panginoon. Sister Mio Pereira from UPC Gifu, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa umagang ito mga kapatid. Maging kay Sister Christy Disuyo, pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon. Sister Angelita Liguro, watching from UPC Lipa City, Batangas. Amen. Pagpalain kayo ng atin pong Panginoon. Maraming salamat po. Maging sa mga naaabot ng frequency ng himpilang ito, good morning po sa inyong lahat at sa mga nakakapanood sa atin, saan man po kayo naroon mga kapatid. Ingatan po kayo ng atin pong Panginoon. Amen. At patuloy din po nating ipinag-aanyaya mga kapatid ang mga gawain at pagtitipon po ng atin pong Panginoon. Pagtitipon mga kapatid para po sa ating Panginoon. Naway patuloy po tayong dumalo mga kapatid at mapagpala ng mga salita po ng atin pong Panginoon. Sa ngalan mo, ang himig ko'y naglaan sa pagsamba lamang sa'yo. Praise God. So purihin ang Diyos mga kapatid at sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, ipinag-aanyaya po natin ang mga gawain ng ating po Panginoon. Kung kayo po ay napagpapala ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng mga salitang ito mga kapatid, at nais nyo pang makapakinig ng mga pangangaral ng mga salita po ng ating po Panginoon, kayo po ay inaanyayahan namin na dumalo sa atin pong mga pagtitipon at mga pagsamba mga kapatid. So kung kayo po ay malapit sa mga lugar na atin pong mababanggit, malaya lamang po kayong malaya lamang po kayo mga kapatid na dumalo sa ating mga schedule ng pagtitipon mga kapatid. Kung kayo po ay malapit sa lugar ng Barangay Iquirino, ang ating pong panambahan dyan ay matatagpuan po sa lugar ng Iquirino sa may paakyat po na kalsada mga kapatid. Makikita nyo po ang panambahan ng United Pentecostal Church at ang gawain dyan ay ginaganap tuwing araw ng Sabado at nagsisimula mga kapatid ng alas 8 ng umaga. At kung kayo naman po ay malapit dito po sa lugar ng Magsaysay mga kapatid, malaya po kayong dumalo sa ating pong pagtitipon dyan. Ginaganap din po tuwing araw ng Sabado at nagsisimula ng alas 7 ng umaga. At kung kayo po ay dito sa sentro ng Bulan mga kapatid, inaanyayahan din po namin kayo na dumalo. Ang aming pong panambahan ay matatagpuan po sa lugar ng Santa Remedios sa may tapat lamang po ng Bulan Gymnasium mga kapatid, tuwing araw ng Linggo at ginaganap tuwing alas 7 ng umaga mga kapatid. Praise God. So salamat sa ating Panginoon, naway patuloy po kayong pagpalain ng Diyos at sa inyo pong pagdalo sa mga gawain na atin pong nabanggit ay kayo po ay pagpalain ng atin pong Panginoon at hipuin ang inyong puso at magbukas ng puso mga kapatid para sa paglilingkod sa atin pong Panginoon. Good morning din po Sister Zenaida Obado Doctolero. Good morning po sa inyo, maging kay Brother JP Flores na nakasubaybay sa atin ngayon sa FB Live. At ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa mga kapatid ay araw-araw nyo pong napapakinggan sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga dito po sa himpilan ng 100.7 New Gen FM. At kung kayo po ay nais magkaroon ng free home Bible study sa inyo pong mga tahanan, malaya lamang po kayong mag-text o di kayo tumawag dito po sa himpilan sa CP number 0951-93-20038 0951-93-20038.
So yan po yung ating contact number na pwede nyo pong tawagan mga kapatid. At sa pagkakataong ito, sa ating pong pagpapasimula sa ating pong programa, tayo po ay dadako na sa pag-aaral ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Ngunit bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin sa Diyos mga kapatid upang hingin ang kanyang patnubay at gabay sa umagang ito. Tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Praise the Lord. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at niluluwalhati sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyo sa iyo pong biyaya sa umagang ito sa amin, Panginoon. Naway patuloy mo kami samahan at katagpuin mo ang aming pangangailangan sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong salita. At ikaw ang Diyos na kumilos sa aming mga buhay, Panginoon. At dalangin namin na sinumang may karamdaman sa umagang ito, iyo pong pagalingin. 24 to 27 mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 24 to 27, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak, sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. At ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap ay matutulad sa isang taong mangmang na itinayo ang kanyang bahay sa buhanginan, at lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon at nabagsak, at kakilakilabot ang kanyang pagkabagsak. Amen. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita, mga kapatid. Sa umagang ito, pag-aaralan natin mga kapatid ang may pamagat na The Strong Foundation of Faith. Amen. Praise God. So okay na yung ating mixer mga kapatid. Praise God. So pasensya na po for the inconvenience. Amen. So pag-aaralan natin mga kapatid ang title na The Strong Foundation of Faith, mga kapatid. So in Matthew chapter 7 verse 24 to 27, sa talatang ating binasa mga kapatid, ito po ay isang analogy o pagkakatulad ng pundasyon ng atin pong mga pananampalataya. Amen. So yung ating mga pananampalataya, inihalin tulad ito ni Kristo mga kapatid sa dalawang bahay mga kapatid na naitayo sa o na mayroong ibang magkaibang pundasyon. Amen. Ng pananampalataya sa atin pong Panginoon. So sabi ng Matthew chapter 7 verse 24 to 27, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, at lumagpak ang ulan at bumaha, at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon, at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato, mga kapatid. So sabi ng Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig sa pamamagitan ng salita ng atin pong Panginoon. So ngayong umaga mga kapatid, the more that we listen to the Word of God, nagkakaroon tayo ng pananampalataya sa atin pong mga sarili. O nagkakaroon tayo mga kapatid ng foundation of faith sa ating mga sarili. Kaya lang, sa talatang ating binasa, madidetermine natin ano ba yung kinasasaligan ng atin pong pananampalataya. Mahalaga mga kapatid na sa ating paglilingkod sa Diyos at sa ating buhay dito sa mundo, mahalaga na makita natin or malaman natin kung ano ba ang kinasasaligan ng atin pong mga pananampalataya habang tayo ay nabubuhay at tayo ay naglilingkod sa atin pong Panginoon. Dahil hindi naman natin pwedeng sabihin, mga kapatid, na basta lang tayong naniniwala sa Diyos
Amen. Kinakailangan mayroong basis ang atin pong pananampalataya. Kasi sa Bible, mga kapatid, may dalawang uri ng pananampalataya. May pananampalatayang matibay at mayroong pananampalatayang kumbaga masabi nating mababaw, mga kapatid. Kagaya ng dalawang pananampalataya na tinukoy sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27 na ang unang bahay na naitayo sa mga batuhan, kapag ito ay hinampas ng mga alon, mga kapatid, sumisimbolo sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, sumisimbolo sa mga problema, mga kapatid, at mga suliranin na pinagdadaanan natin. Kapag ang ating pananampalataya ay naitayo sa bato, sumisimbolo kay Jesus Christ, mga kapatid, o ibig sabihin ito ay matibay, kahit tumampas ang maraming mga pagsubok, nananatiling nakatayo, kagaya ng bahay na nakatayo sa batuhan. Pero kapag ang pananampalataya, mga kapatid, ay mababaw, inihalin tulad siya ng Bible sa isang bahay na natayo sa buhanginan, na nung humampas ang alon, umihip ang hangin, mga kapatid, ito po ay nagiba. So ganun din sa ating mga pananampalataya sa buhay na ito, mga kapatid. Kapag ang ating pananampalataya ay hindi nakasalig sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, madali tayong ugain ng mga pagsubok, lalong-lalo na kung ang ating mga inaasahan sa buhay ay ang ating kapwa, mga kapatid, o yung mga bagay na mayroon tayo higit sa atin pong Panginoon, mga kapatid. So, ang Biblia ay nagtuturo sa atin na ang maging pundasyon ng atin pong mga pananampalataya is dapat ang atin pong Panginoon, mga kapatid. Dahil kung ang ating pananampalataya ay nakasalig sa mga bagay dito sa mundo, kapag ang mga bagay na yan ay nawala, mga kapatid, pwedeng mawala din ang ating pananampalataya. Pero kapag ang pananampalataya natin ay nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, amen, ang Panginoon ay laging suma sa atin. Pangako ng Biblia, nasabi niya, mga kapatid, I will be with you even unto the end, mga kapatid. So, simula sa una hanggang sa kahuli-hulihan, mga kapatid, ang Panginoon ay nangako na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo pababayaan. Taliwas kung tayo ay kung isasalig natin ang ating pananampalataya sa mga bagay dito sa mundo, kapag yan ay nawala, mga kapatid, pwedeng mawala din ang ating mga paglilingkod or mag-cause din ito sa atin ng discouragement, mga kapatid. Lalong-lalo na kung ang ating mga pananampalataya, ito po ay nakasalig sa tao. Kasi likas dito sa mundo, mga kapatid, na kapag sinabing pananampalataya, pwedeng sabihin sa Diyos, pero ang tunay na kinasasaligan is yung kapwa-tao, yung mga bagay na material, mga kapatid. Praise God. So mas mainam na tayo po ay nananampalataya ng higit sa atin pong Panginoon, dahil sabi ng Biblia, kapag tayo ay nananampalataya sa Diyos at ito ay dinidinig natin, mga kapatid, at sinusunod, kagaya tayo ng bahay na nakatayo sa batuhan, na although hampasin ng malalakas na alon, hampasin ng mga hangin, mga kapatid, nananatiling nakatayo sapagkat matibay ang pundasyon, mga kapatid. At sa ating paglilingkod, ang pundasyon ng ating pananampalataya, walang iba kundi ang atin pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Praise God. So, in Matthew chapter 7 verse 24 to 25, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 24 to 25, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato. At lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Amen. So, kung mapapansin natin, mga kapatid, sa talatang ito, hindi pala sapat, mga kapatid, na tayo ay nagiging tagapakinig lamang. Kasi may mga nagsasabi
na ako anya ay mayroon ding pananampalataya. At dinidetermine nila ang pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig lamang, mga kapatid. Praise God. May mga nagsasabi nga na kahit hindi ako full-time na maglingkod sa ating pong Panginoon, basta hindi anya ako nakakalimot na tumawag sa Kanya. Kahit hindi anya ako dumalo sa mga gawain, basta anya hindi ako nakakalimot na tumawag sa Kanya. Although okay naman yun, mga kapatid. Wala namang problema kapag ganun ang usapan, ganun ang sabihin natin, mga kapatid. Kasi sabi ng Bible, utos ng Biblia na tayo ay tumawag sa atin pong Panginoon. Pero hindi sapat, mga kapatid, na tayo ay tumatawag lang sa Diyos. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, sumasagot sa ating pagtawag, pero mas higit na tinitingnan ng Panginoon yung ating mga pagsunod. Sabi ng Biblia, mga kapatid, ang mga dumirinig ng aking payo at hindi yun sinusunod ay katulad ng bahay na naitayo sa buhanginan, mga kapatid. So, ibig sabihin, mababaw yung pananampalataya, mga kapatid. Although mahalaga yung pakikinig kasi diyan nagsisimula ang ating pananampalataya, pero wag dapat magtapos sa pakikinig lang, mga kapatid. Kundi ito ay kinakailangang lakipan ng gawa. Sabi ng Biblia, tayo ay maging tagatupad at wag maging taga-pakinig lamang. Mahalaga ang pakikinig dahil yan ay diyan nag-i-start ang ating pananampalataya. Pero hindi dapat magtapos sa pananampalataya lang. Sabi ng Biblia, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, yan po ay patay sa harapan ng atin pong Panginoon. So ang pananampalataya, ito po ay ini-express through obedience and not only by words. Kaya nga usong-uso dito sa sanlibutan, mga kapatid, yung statement na nagsasabing action speaks louder than words. Amen. So napakahalaga, mga kapatid, na tayo ay may pananampalataya at the same time nilalaki pa natin ng pagsunod. Bakit? Dahil kapag yan ay ginanap natin, diyan natin mas mapapatunayan ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon at diyan natin makakamit ang mga pagpapala ng Diyos na inilaan niya sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kung babasahin natin ang last part, mga kapatid, ng verse 24 at verse 25 ng Matthew chapter 7, mga kapatid, sabi dito, kaya't ang bawat dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap ay matutulad sa isang taong matalino na itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato, na lumagpak ang ulan at bumaha at humihip ang hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato, mga kapatid. So, mahalaga yung pagsunod, yung pananampalataya na may kalakip na pagsunod, mga kapatid. Praise God. Dahil kapag yan ay ginanap natin, mga kapatid, or yan ay natupad natin sa ating pong mga paglilingkod sa ating pong Panginoon, kapag humihip ang mga pagsubok at mga problema, mananatili tayong matatag, mga kapatid. Pero kung tayo ay mayroong pananampalataya at the same time hindi tayo sumusunod sa ating pong Panginoon, kumbaga magiging mababaw ang ating pananampalataya. Nagkaroon lang tayo ng pananiwala pero walang conviction na nangyari sa atin, mga kapatid. Maaaring naging na-convince tayo sa salita ng Panginoon, pero hindi tayo nagkaroon ng conviction, mga kapatid. Hindi tayo nagkaroon ng pagsunod. May tendency na mapahamak pa rin tayo, mga kapatid. Kasi inilalatag na ng Panginoon yung dapat nating gawin, and at the same time, naniniwala lang tayo na totoo yun, mga kapatid, at hindi nagsisinungaling. Kung wala tayong gagawin, mapapahamak pa rin tayo, mga kapatid. Not only in the spiritual salvation, but also in the real things in life, mga kapatid, dito sa mundo, mga kapatid, may tendency na mawalang halaga yung mga bagay na
pinaniniwalaan natin patungkol sa Diyos kung hindi natin susundin kung ano yung kalooban ng kung hindi natin susundin yung ipinag-uutos ng ating Panginoon nang naaayon sa kanyang kalooban. Halimbawa mga kapatid, tayo ay nananampalataya na ang pangangaral ng salitang ito o salita ng Diyos mga kapatid ay tama, pero hindi naman natin sinusunod. Hindi naman Panginoon mga kapatid ang mahihirapan, kundi tayo din mismo. Amen. Dahil ang Diyos naglatag na ng dapat nating gawin and then nasa sa atin na lang yun kung ano yung gagawin natin mga kapatid. Kung tayo ba ay tutupad or tayo ay basta lang mananampalataya at walang gagawin mga kapatid. So nasa sa atin yun. Praise God. So mahalaga ang pananampalataya na mayroong pagsunod mga kapatid. Dahil dito nakikita yung strong foundation of faith, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag tayo ay nananampalataya and at the same time tayo ay sumusunod sa atin pong Panginoon, nai-express natin ang pag-ibig natin sa atin pong Panginoon. Sabi ng Biblia, if you love me, keep my commandments, mga kapatid. So kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin ang mga utos ng atin pong Panginoon. Praise God. In James chapter 1 verse 22 to 25 mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita, at huwag tagapakinig lamang, na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitignan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya'y umaalis, at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Salamat sa ating Panginoon. So utos ng Biblia mga kapatid na tayo ay maging tagatupad ng mga salita ng ating Panginoon, at huwag maging tagapakinig lamang. Amen. Kaya kapag sinabi ng Bible mga kapatid na mahalaga ang bautismo sa kaligtasan ng bawat isa sa atin, tayo ay kumbinsido na mahalaga ang paglilingkod sa ating Panginoon, kinakailangan sundin natin ito. Amen. Maraming mga tao na naniniwala sila mga kapatid na mahalaga at mayroong kaligtasan ang paniniwala o ang pagsunod sa atin pong Panginoon. Pero pagdating sa usapin ng bautismo mga kapatid, maraming umaatras. Why? It is because ang nasa isip nila o yung inuudyok sa kanila ng kaaway mga kapatid o ng dyablo is pwedeng lumipat sila anya ng relihiyon. Mga kapatid, nililinaw ng Bible na nung si Jesus Christ ay naparito, hindi siya nagtayo ng relihiyon, mga kapatid. Amen. Nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, hindi siya nagtayo ng relihiyon para yun yung magsilbing kaligtasan. Ang ipinangaral ni Kristo, mga kapatid, is yung paraan kung papaano tayo maligtas. And then, walang sinabi si Jesus Christ na kinakailangan nating pumasok sa relihiyon or mag-iba tayo ng relihiyon para tayo ay maligtas, mga kapatid. That's why mahalaga, mga kapatid, ang pag-aaral ng salita ng Diyos para malaman natin kung ano ba yung pinagkaiba ng prinsipyong makatao sa prinsipyo ng ating Panginoon. Ano ba yung pinagkaiba ng haka ng tao sa facts na ibinibigay ng Bible, mga kapatid. Tandaan natin na sabi ng Bible, ang masasamang katha ay kasuklam-suklam sa atin pong Panginoon. It doesn't mean, mga kapatid, na kapag tayo ay tumanggap ng bautismo sa pangalan ni Jesucristo, tayo po ay lilipat o tayo po ay aanib sa isang relihiyon. No, mga kapatid. Hindi po relihiyon ang basehan ng kaligtasan, kundi pagsunod sa mismong ipinag-uutos ng atin pong Panginoon. And sabi ng Bible, tayo ay maging tagatupad ng salita at huwag maging tagapakinig lamang. Dahil kung tayo ay magiging tagapakinig lamang ng salita ng Diyos, kahalintulad ito ng pananampalatayang patay, mga kapatid. Kahalintulad ito ng pananampalatayang walang kalakip na gawa. Naniniwala lang tayo, mga kapatid, pero wala sa atin ang pagsunod at
Ang Biblia ay hindi po nagtuturo, mga kapatid, na tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos basta tayo ay naniniwala lang at hindi tayo na nakakalimot tumawag sa ating Panginoon. Wala po yan sa doktrin ng Biblia, mga kapatid. Amen. Dahil ang pagsunod or ang pagtamo ng kaligtasan sa ating pong Panginoon, ito po ay personal relationship. Kahit mga masasamang tao, marunong din silang tumawag sa ating pong Panginoon. Kahit mga gumagawa ng kalikuan, mga kapatid, hindi din naman sila nakakalimot na manampalataya sa ating Panginoon. Pero ganun pa man, hindi po lahat ng pananampalataya at hindi lahat ng gawa ay kinalulugdan ng ating Panginoon, mga kapatid. Kundi yung mga gawa lamang na naaayon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. May nagsabi, isang babaerong tao, mga kapatid, nagsabi siya na hindi naman anya ako nakakalimot tumawag sa Diyos. Amen. Basta anya kahit hindi ako magsimba, basta anya hindi ako nakakalimot tumawag sa ating Panginoon. So, ang ganong prinsipyo ay taliwas sa kalooban ng atin pong Panginoon. So, kung gusto nating makasama ang Diyos sa kanyang pagbabalik, kinakailangan maging tagatupad tayo ng salita at huwag maging taga-pakinig lamang, mga kapatid. Praise God. So, now nalaman natin ang characteristics ng ng taong matalino at bakit siya classified bilang matalino, mga kapatid. Amen. Dahil siya ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Sumisimbolo sa pananampalataya, mga kapatid, na kapag ito ay nakasalig kay Kristo, ang pananampalatayang yun ay hindi nagtatapos sa paniniwala lang, kundi sa pagtupad, mga kapatid. Nakasalig siya kay Kristo, yun ay matibay sapagkat yun ay nakasalig sa ating Panginoong Hesukristo. At tinawag ng Bible na mangmang, mga kapatid, ang taong nagtayo ng bahay sa buhanginan. It is because sumisimbolo yun sa pananampalataya na walang kalakip na gawa, mga kapatid. Yun ay dinirinig lang pero walang pagganap, mga kapatid. Praise God. So mahalaga na tayo po ay sumusunod at gumaganap ng payo ng atin pong Panginoon. In James chapter 2 verse 10, ganito po ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Amen. Sapagkat ang gumaganap ng gayong kautusan at natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Mga kapatid. Amen. So, sabi ng Bible, mga kapatid, ang gumaganap ng buong kautusan at natitisod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. So, sa paglilingkod sa Diyos, hindi natin pwedeng piliin kung ano yung bagay na dapat lang nating sundin, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng pumili ng bagay na susundin lang natin. Amen. Hindi tayo pwedeng pumili, mga kapatid, ng isang bagay at isasantabi natin yung mga bagay na nagpapatungkol sa ating pong Panginoon. Halimbawa, sasabihin ng isang tao, mga kapatid, maniniwala na lang anya ako sa Diyos at hindi ko natatanggapin ang utos na bautismo. Or sa usaping pagpapala naman, mga kapatid, naniniwala naman anya ako sa Diyos, pero kahit hindi na anya ako maglingkod sa atin pong Panginoon, basta naniniwala ako. Mga kapatid, partial obedience is still disobedience. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi, mga kapatid, o si San Pablo mismo ang nagsabi, na ang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. So, baliwala yung pagsunod natin kung binabaliwala natin yung ibang utos ni Kristo. Mga kapatid, nagiging walang kabuluhan ang lahat, mga kapatid. Praise God. Kaya mahalaga na sa paglilingkod sa Diyos, hindi tayo pwedeng pumili ng bagay na susundin lang natin. Kundi kinakailangan, mga kapatid, ganapin natin ang buong kautusan. Sabi nga ng Bible, mga kapatid, it is the whole duty of man. Buong tungkulin ng tao
mga kapatid. To fear God and keep His commandments. So sa dalawang yun, mga kapatid, dalawang basic na utos ng ating Panginoon na dapat nating ganapin. Sabi sa Biblia, buong katungkulan. Hindi tayo pwedeng magsabi na matakot lang tayo sa Diyos at hindi na tayo gumanap ng utos ng ating pong Panginoon. Kasi magiging patay ang pananampalataya natin yan, mga kapatid. At hindi natin pwedeng sabihin nagaganapin natin ang utos ng Panginoon at hindi na tayo matatakot sa Diyos, mga kapatid. Kasi pwedeng or magkaroon ng tendency, mga kapatid, na tayo ay magsigway sa pagganap ng kalooban ng ating pong Panginoon or gumawa tayo ng isang bagay sa sarili nating kaparaanan. Or on the other hand, mga kapatid, magkaroon tayo ng blind obedience, yung gumaganap tayo ng isang bagay pero hindi natin kilala kung sino yung nag-uutos sa atin, mga kapatid. So, sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi tayo pwedeng pumili ng isang bagay na susundin natin and then isasantabi natin yung ibang bagay. Bakit? Dahil partial obedience is still disobedience. Sa usaping kaligtasan, ganun din po. Hindi tayo pwedeng manampalataya lang and at the same time, mga kapatid, hindi tayo pwedeng sumunod lang at walang pananampalataya, mga kapatid. Mahalagang bagay. Kinakailangan mayroon tayong pananampalataya and then mayroon tayong pagsunod, mga kapatid, sa atin pong Panginoon. Dahil ang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat, mga kapatid. Magiging useless. Sayang lang ng ating pagsunod, mga kapatid. Kahit balik-balik tayo sa pagsimba, mga kapatid, kung hindi naman nakikita yung pagbabago sa ating pong mga sarili. Maraming mga tao ngayon, mga kapatid, na pinagmamalaki ang kanilang relihiyon. Pero hindi naman nakikita yung pagbabago sa atin pong mga sarili, nagiging walang kabuluhan yung ating pagsunod sa atin pong Panginoon, mga kapatid. Maraming tao ang pinagmamalaki ang relihiyon pero paglabas ng simbahan, mga kapatid, umuusok ang bibig. Amen. Maraming mga tao ang pinagmamalaki ang relihiyon pero laman ng inuman, mga kapatid. Halos inuumaga sa inuman, mga kapatid. Laman ng bisyo. Laman ng pambababae, mga kapatid. Praise God. So sabi ng Bible, ang mga bagay na ito ay hindi, or yung mga gawang ito ay hindi magsisipasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Sa pagsunod sa atin pong Panginoon, may mga bagay na kinakailangan nating talikuran. May mga bagay na kinakailangan nating iwan alang-alang sa pagsunod natin kay Kristo, mga kapatid. Gagaya ni Apostol Pablo, nung siya ay hindi pa nakukonvert, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, si Apostol Pablo o si San Pablo ay isa ring panatiko sa relihiyon. Sa katunayan, si Apostol Pablo, mga kapatid, willing siyang pumatay alang-alang sa relihiyon na kanyang pinanghahawakan, mga kapatid. Pero the time that he encountered the Lord Jesus Christ, mga kapatid, doon nagbago yung pananaw ni Apostol Pablo, mga kapatid. Doon niya napatunayan yung tunay na paglilingkod sa Diyos. At sa buhay natin, hanggat hindi tayo buong pusong o nagsusumikap na makilala ang ating pong Panginoon at yayakapin natin ang prinsipyo na bastaan niya hindi ako nakakalimot tumawag sa Diyos, hindi po natin makikilala kung sino yung tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran, mga kapatid. Praise God. Kagaya ni Apostol Pablo, nung siya ay hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, panatiko din siya sa relihiyon. Pero yung kanyang ginagawa is taliwas sa relihiyon, taliwas, mga kapatid, sa kalooban ng ating pong Panginoon. Although siya ay mayroong relihiyon, pero pinapatay niya ang mga Kristiyano. Sa ating panahon, mga kapatid, maraming tao ang mayroong relihiyon. Pero kahit anong pangalandakan natin, mga kapatid, kahit anong pagmamalaki natin sa ating relihiyon, hanggat hindi natin sinusunod ang buong kautusan ng ating Panginoon, nagiging walang kabuluhan pa rin po, mga kapatid. Ang pagbalik labas-pasok natin sa simbahan,
Isa lang ito sa mga ipinag-uutos ng ating Panginoon. Walang masama doon, mga kapatid. Dahil sabi ng Bible, huwag nating kaliligtaan ang araw ng pagkakatipon. Walang masama doon, mga kapatid. Praise God. Pero isa lang yun sa mga utos ng ating pong Panginoon. Hindi natin yung pwedeng gamiting excuse para isang tabi yung mga bagay, mga kapatid, na ipinag-uutos na ng ating pong Panginoon. Amen. Dahil sa pagbabalik ng Diyos, maraming mga tao din ang magsasabi sa Panginoon. In Matthew chapter 7, mga kapatid, verse 21, sabi doon, maraming tao din ang nagtanong kay Jesus Christ. Sabi ng mga tao, Panginoon, hindi ba nagpalayas kami ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan nagpatong kami ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y nagsigaling? And then, ang naging sagot ng ating Panginoon, lumayo kayo sa akin. Kayo'y hindi ko nakikilala, kayong mga manggagawa ng katampalasanan, mga kapatid. So mahalaga yung works sa harapan ng atin pong Panginoon. Mahalaga yung paggawa, pagtupad, o pagganap sa harapan ng atin pong Panginoon. At kinakailangan ma-assess natin ang ating mga sarili, mga kapatid, kung ito bang ating ginagawa is aligned sa kalooban ng Diyos, or ito bang ating ginagawa is kumbaga medyo taliwas sa kalooban ng atin pong Panginoon, mga kapatid. Praise God. So ang gumaganap ng buong kautusan at natitisod sa isa, nagiging makasalanan sa lahat. Useless yan, mga kapatid, kung pipili lang tayo ng isang bagay na susundin natin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mahalaga na ganapin natin, mga kapatid. Habang tayo ay may pagkakataon pa, ganapin natin kung ano ang pinag-uutos ng atin pong Panginoon. James chapter 2 verse 22, mga kapatid, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawang kalakip ng kaniyang mga gawa, at sa pamamagitan ng mga gawa ay naging sakdal ang pananampalataya. Amen. Nakikita mo, seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect. Mga kapatid, nakikita mo na ang pananampalataya ay gumagawa kalakip ng kanyang mga gawa. At sa pamamagitan ng mga gawa ay nagiging sakdal ang pananampalataya. Ito yung naging basis, mga kapatid, ni ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Nasulat niya kay James, mga kapatid. Sabi niya, ang pananampalataya, ito ay nagiging sakdal kapag ito ay pinatutunayan ng mga gawa. Amen. Nagiging perfect, nagiging totoo ang pananampalataya kapag ito ay mayroong kalakip na gawa. Nagiging napapatunayan ang pananampalataya na totoo kapag ito ay nilalakipan ng gawa, mga kapatid. Halimbawa, sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid, napakahalaga ng pananampalataya na may kalakip na gawa. At kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon, alam natin na mahalaga na tayo ay sumunod ng may buong puso sa buong kautusan ni Kristo, mga kapatid. Kinakailangan sundin natin ang buong ipinag-uutos ng atin pong Panginoon. At once na yun ay nasunod natin, ito po ay nagkakaroon ng pagbabago sa atin. Kung dati tayong gumagawa ng kalayawan at tayo ay nanampalataya, totoong nanampalataya kay Kristo, at sinunod natin ang kautusan ng ating Panginoon, nagiging perfect ito, mga kapatid, sapagkat ito ay nagmamanifest sa atin. Nakikita sa atin, mga kapatid, na kung dati gumagawa tayo ng kalayawan, nung tayo ay nagpasyang sumunod sa buong kautusan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya, mga kapatid, nagkaroon ng pagbabago sa atin. Doon nagiging sakdal. Doon nagiging perfect ang pananampalataya. Pero kapag tayo ay naniniwala lang, and at the same time, hindi natin tinatalikuran ang mga kalayawan sa mundo, mga kapatid, nagiging walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Ito po ay nauuwi lamang sa wala, mga kapatid. Kahit ipahayag ng ating bibig, mga kapatid, na tayo ay nananampalataya kay Kristo, pero hindi naman nakikita ang pagbabago sa atin, nagiging walang kabuluhan pa rin, mga kapatid. Praise God. So kailan lang nagkakaroon ng kabuluhan ang pananampalataya sa ating Panginoon? Kapag ito ay nilakipan natin ng gawa.
Bakit? Kapag ito ay nakita sa atin, mga kapatid, amen, dito nagiging perfect, nagiging sakdal, nagiging totoo ang pananampalataya. Kaya maraming mga tao ang nagsasabi, mga kapatid, na totoo talaga ang Diyos nyo. Amen. Diyan mo mapapatunayan na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bakit, mga kapatid? Dahil nung time na ikaw ay nangangailangan ng pagbabago na nagmumula sa ating Panginoon, ikaw ay tinulungan ng Diyos, mga kapatid. Praise God. So diyan makikita, mga kapatid, kung tunay ang ating Panginoon na ating pinaglilingkuran. Amen. So nagiging sakdal ang ating pananampalataya. James chapter 2 verse 26, anong sinasabi ng Biblia? Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang kalakip na gawa ay patay, mga kapatid. Praise God. Kaya mahalaga na sa ating pananampalataya sa Diyos, ang maging sentro nito ay ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Dahil kung ang maging sentro ng ating pananampalataya ay ang mga bagay dito sa mundo, kapag ito ay nawala, mga kapatid, may tendency na mawala din ang ating pananampalataya, mga kapatid. Kaya ang utos ng Biblia, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kapatid. Hindi masama magkaroon tayo ng paniniwala sa mga bagay dito sa mundo, as long na ito ay align sa kalooban ng ating Panginoon. Pero higit sa mga bagay dito sa mundo, mas isalig natin ang ating pananampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Praise God! So, yan lamang po ang ating maipaglilingkod ngayong umaga. At nawa kayo po ay napagpala ng mga salita po ng ating pong Panginoon. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay manalangin sa ating pong Panginoon. Dakilang Diyos na makapangyarihan sama sa umagang ito, mga kapatid. At pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, tandaan po natin, si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa. God bless us all.